Kamakailan lamang ay napanood natin ang debate sa Senado ni Senator Ping Lacson at ni Senator Marcoleta. Sinong nanalo? Sinong natalo? Ano ang mga nabantad sa ating lahat bilang mga Pilipino nang dahil sa debate na ito? Ito po muli si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin yan. Nung pinapanood ko itong debate na ito, naalala ko yung isang video na ginawa ko na nag-viral yung tungkol sa Kuratong Baleleng involving Senator Ping Lacson. At sinabi ko doon na never na binoto ko si Ping Lacson because of what I learned and what I knew then of his participation or yung naging involvement nila dito sa Kuratong Baleleng. And I did that video because I knew exactly kung saan papunta itong investigasyon na ito ng Blue Ribbon Committee, na kung saan siya ang bagong upo noon na Blue Ribbon Committee chairman. I knew that somehow kung ano yung trajectory na nangyari doon ng investigasyon na nangyari doon sa kaso ng Kuratong Baleleng ay posibleng maulit dito sa pag-iimbestiga nito sa flood control. At hindi naman ako nagkamali. You see, I never bought this propaganda about Ping Lacson as being Mr. Clean. Others siguro sasakyan yan, but not me. I know too much about the past. Maloloko pa ako sa ganyang sitwasyon. I knew exactly when Ping Lacson was brought there sa Blue Ribbon Committee, he was supposed to perform a task, and that is not to get to the bottom of to get to the truth. The task is to evade the truth. Sa aking pong pananaw, sa aking opinion, sa aking sapantaha, naging malinaw para sa akin na ang Blue Ribbon Committee ay hindi naghahanap ng katotohanan. Mapansin ninyo, ang unang pagpasok ni Ping Lacson, even ni Tito Soto, was brought about by the revelation ng mga diskaya. Pagkatapos magsalita ng mga diskaya, nung umaga, pagdating ng hapon, si Ping Lacson na ang Blue Ribbon Committee at chair, at si Tito Soto na ang Senate President. And things turned so wildly, tungkol sa investigasyon dito sa flood control. Pagkatapos na sila ay si Marcoleta ay napalitan. At sa debate kahapon, nakita ko maraming mga bagay na pinupunto si Senator Marcoleta na hindi niya masagot. Lalo na yung kanyang tumungo ang diskusyon tungkol sa mga bersamin, na ang ipinipilit ni Ping Lacson ay hindi naman daw binanggit si bersamin doon sa affidavit nila Bernardo or kahit doon sa transcript. But the important thing is, siya mismo ang nagbanggit kay Bersamin. Nung tumutungo na ang investigasyon kay Bersamin, kay Pangandaman, at nasa pintuan na ng Malacanang, ito paghingi ng mga kickback, siya mismo ang nagsabi, may personal siyang kaalaman. As if may personal nga siyang kaalaman. Tapos later on, it was revealed na yung palang alam niya ay nanggaling lang din kay Yusek Bernardo. At ikinuwento lang ito ni Bernardo sa kanya. At siya nagsasabi, ginamit lang daw nila Bersamin ang pangalan ng presidente o para makakuha ng mga komisyon, at he can vouch daw. He can vouch. Ibig sabihin, nanunumpa siya na walang kinalaman ng presidente dito. Bakit ka nanunumpa para sa presidente? You're the Blue Ribbon Committee chairman. And yet, you are shamelessly defending the president on this matter. Even before makarating pa sa pintuan niya, ikaw na ang nauuna. Ikaw na yung naging bantay ng Pangulo instead na bantay ng taong bayan. At dito sa mga pagpipilit niya na pirmahan muna daw nila Senator Marcoleta yung partial committee report, bago imbitahan yung iba pang mga testigo, ay nagulat si Senator Marcoleta, tinanong siya, seryoso ka ba? Because why will you sign a partial committee report? Kailangan mo dyan yung kumpletong detalye. What if your partial committee report contradicts the evidence that we presented later? Paano yung 18 na mga marino
At sinabi na ni Ping Lacson, ayaw niyang imbestigahan itong mga marino, hindi siya interesado dito sa mga marino. Bakit? Well, kasi kasama siya sa binanggit nung 18 Marines. Ang Blue Ribbon Committee daw ay para lang sa katotohanan at hindi daw para sa pagpapalawig ng kasinungalingan. Kung totoo yun, tama si Senator Marcoleta. Kung para ka sa katotohanan, bakit hindi mo pinatawag ang mga Bersamin? Bakit hindi mo pinatawag si Mina Pangandaman? Gayong ikaw mismo nagsasabi na may pananagutan ang mga ito. At parang tila may personal kang kaalaman tungkol dito. Malinaw dito, pag ang istorya ay patungo na sa pintuan ng Malacanang, si Senator Ping Lacson ay tumitigil. At sa kanyang pagbirada kay Senator Marcoleta, binabalik niya yung usapin sa pro-China daw, si Senator Marcoleta, siya ay pro-Diskaya. Ang gusto niyang protektahan ay ang mga Diskaya. Well, as of today, ang malinaw dito, si Senator Tito Soto at saka si Ping Lacson, they are the designated protectors of the President in the Senate. Kaya yung Blue Ribbon Committee hanggang ngayon, walang lumalabas kasi ang gusto niya partial lang. Matapos lang para may ma-report lang siya and the rest, ibabao na lang yan sa limot. Kaya hindi yan maipasok-pasok pa nila o maipapapirmahan niya doon sa mga senador. Ayaw din naman pirmahan ng mga senador yung partial committee report na ito. One thing that we must bear in mind na pag-isipan ng bawat mamamayang Pilipino is that there are certain truths that are already established. Number one, ninakaw ang pera ng taong bayan. Number two, ang flood control project pa lang, umaabot na sa loob ng 3 taon, about 1.4 trillion pesos. At presumably, a large portion, if not majority, of that fund ay ninakaw. So, ang pinag-uusapang nakawan dito ay daang bilyong piso. At kung susundan natin yung kwento ng mga 18 Marines, it's about 805 billion pesos. 805 billion pesos ang ninakaw. Isipin nyo ito. Kung ikaw ang nagnakaw ng 805 billion pesos, gaano kalaking bahagi ng 805 billion na ito ang pwede mong gastusin para pagtakpan yung pagnanakaw mo? At kung ikaw naman ang nagtatakip dito sa pagnanakaw na ito at alam mo kung gaano kalaki ang ninakaw na salapi, papayag ka ba na ang mapupunta sa'yo ay mga barya-barya na lang? Hindi ka ba magdidemand ng malaking bahagi na rin? Kaya ako'y naguguluhan noong itong si Ping Lacson pagkatapos magsalita ng Pangulo sa kanyang SONA at sinabi na yung kanyang mahiya naman kayo speech. Ang tugon agad ni Ping Lacson is that, Mr. President, we've got your back. Na parang, nasa likod mo kami, Mr. President. Anong ibig sabihin nun? Nalilikuran ba niya ang Pangulo? Kung kahit na saan man mangyari o ano man ang mangyari dito, saan man dalhin ng ebidensya ang usapan, lilikuran pa rin niya ang Pangulo. Maaring yun nga ang pakahulugan nito, si Senator Ping Lacson lang ang tunay na nakakaalam. Pero ako ay nais ko magpahayag ng aking pasasalamat at paghanga kay Senator Marcoleta sa kanyang tapang na pinakita, sa kanyang dunong na hindi siya napaikot-ikot dito sa Senado. At kahit mahusay talaga at talagang napakainam na ang bawat mamamayan, tayo rin ay nagsisipag-aral kagaya ng ating mga senador, kagaya ni Senator Marcoleta. Kasi alam naman nating lahat, mahirap talagang makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.